Yan talaga ang tunay na diwa ng Pasko, no, Patrick? Ang pagbibigayan at pagmamalasakit sa iba. Maraming salamat po sa mga may mabubuting puso na nagbahagi po ng kanilang mga biyaya. Well, eto naman, sabi nga nila, give love on Christmas Day, pero ang mga makakasama po natin this morning, hindi lang tuwing Pasko nagbibigay ng tulong at ang ginaldo. Whole year, present sila para sa mga nangangailangan at very active sa pagsagawa ng mga outreach program. Totoo yan, Dayan. At dahil marami lang natulungan ang Team Hiraya PH, kaya naman this morning, alamin natin kung ano nga ba ang spark that ignited Hiraya. Straight from their founder, Chiguel Aragones, at volunteer na si Rachel Ortiz. Good morning and welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning po. Okay. Chiguel, and then of course sa ating kasama rin sa volunteer ninyo. Ano? So, thank you for your kindness sa ibang tao. But tell us your story. Paano pa nagsimula itong Hiraya? Nag-start po kasi lahat yung pagtulong, yung personally, yung passion ko po magtulong sa ibang tao. Nung pumunta po ako ng Jamaica sa Missionaries of the Poor, kasama ko po yung dalawa kong best friend. So after po nun, parang na-feel ko po na this is something that I want to do. Parang ganun po. Pero that was 2017 and that same year din po, na-diagnose ako with autoimmune condition, which resulted na hindi po ako nakalakad for more than a year. Okay. So parang naisip ko po na, ay baka hindi po ito yung para sa akin. Pero 2019 po, nakapasok ako ng work sa isang non-profit organization din po, which reignited my passion for helping the poor. Kasi yun din po yung work ko helping the poor. So nung umuwi po ako, naging okay ako after my knee surgery, umuwi po ako dito. And I planned a small outreach lang po sa hometown ko po sa Marinduque. Kasama ko po yung mga elementary batchmate and friends ko. So after po namin doon, nabanggit nila na, Chiguel, bakit di na lang natin gawing every year? So doon na po nag-start. Bumalik po ako ng Toronto. I am based in Toronto po. So pagbalik ko ng Toronto, parang nag-resonate po sa akin yung sinabi nila na, okay, mag-help po. So doon na po nag-start yung, sabi ko, okay, this is something that I wanted to start. So nabuo po yung Hiraya. Yung Hiraya po na parang nakuha ko lang yung name with the help din po ng mga friends ko. So, it means hopes, dreams, and aspirations na sakto po talaga sa mission ng team namin to give hope sa mga nangangailangan po. So, yun po kung paano kami nag-start. Napakaganda ng pangalan ng inyong grupo. Hiraya, which means hopes and dreams, ano? Inspiring, kumbaga. Ito nga, anong klase ba yung mga outreach programs ang isinasagawa ninyo? At paano pinipili kung saan kayo pupunta? At ikaw, Rachel, bilang volunteer, ano rin yung nararamdaman mo na nakakatulong sa iba? Unahin ko na lang po muna yung mga programs. So, nung nag-start po kami last year, ang program lang po namin talaga is nakafocus sa marginalized communities. So, ang first project po namin is sa elementary school lang. And then, this year lang po, 2024, na-initiate yung advocacy namin for stray animals. So, ito mo, paano na? So, yung sa stray animals po kasi, kinausap ko po si Gail kung okay lang kaya na magdagdag kami ng stray animals. Kasi parang, sobrang happy po kami na nakaka-help kami sa ibang tao. Pero parang may part po kasi sa akin na kulang. Parang bakit sila natutulungan? Paano naman po yung mga animals na strays, ganyan. So kinausap ko po siya na kung pwede po, magpapakain kami sana ng stray animals, tsaka pupunta kami sa animal shelter. So yung sa animal shelter naman po na napili namin, naghanap po kami ng wala pa masyadong tumutulong. Sobrang thankful naman po kami sa organizations na madaming tumutulong. At least madami silang stray animals na tutulungan. Pero gusto po kasi namin yung parang wala pa po masyadong tumutulong para at least kahit pa paano matulungan po namin sila in our own simple ways. Okay. So Rachel, sino yung mga beneficiaryo na mga natulungan na ng Hiraya? For instance, sa mga stray animals and also ngayong yung mga year past lang po projects. kasi nag-start. So noong December 15 po, punta po kami sa animal shelter sa may Wet Nose Happy Paws po sa Dasmariñas, Cavite po sila. And wala po kasi sila masyadong tumutulong doon. So sobrang nakakatawa po sa puso namin na pagdating namin doon sobrang tuwang-tuwa yung mga animals and thankful din po yung may-ari na pumunta kami. Napili po namin sila. Paano nyo nahanap yun? Paano ko ba namin siya? Nag-search po kasi ako sa Facebook, ng
konti pa lang po kasi nagpa-follow sa kanila. Tapos parang everyday silang naghihingi ng help. So wala po masyadong tumutulong sa kanila. So gusto po kasi namin tulungan yung mga wala pa po talaga masyado. That's good. Yun nga yung kaya natanong ko kasi nakikita ko rin minsan pag nag-scroll ako sa Facebook, may mga may mga animal shelter na tumutulong sa mga stray animals kaso minsan nawawalan din sila ng pondo. Opo. Actually po yung may-ari po nun, yung mga nagbabantay po dun, personal na money na po talaga nila yan. Kahit yung mga nagbabantay po, minsan wala na po daw silang sweldo doon. Pero sobrang happy po sa heart kasi passion talaga nila na tumulong. Kasi ano po, kahit wala po silang sweldo, ginagawa pa rin po nila yung trabaho nila. Alright, so Gail, sabi nyo nga, it's quite a new organization. Kita ko sa inyong jacket, established 2024, no, Hiraya. So, paano nyo gagawing sustainable yung mga programs? Siyempre, kailangan ng funding. Paano napupondohan ng mga proyekto at aktibidad? Since nabanggit nyo nga po yung Hiraya, kasi ang una po, isa po sa mga naging source of funds namin is naglabas po kami ng merch, like t-shirts, ganun po. And then dahil magiging consistent source of funds na po namin yun, naglabas na rin po kami ng own clothing brand for a cause po namin, which is Hiraya Collection Company. So lahat po ng mapagbentahan namin is mapupunta po talaga lahat sa projects namin. And sa funds po kasi is teamwork po talaga. Nag-uusap-usap po kami lahat ng team kung ano po yung magandang fundraising na ideas na gawin namin and then ginagawa po namin. Isa pa rin po is yung reaching out sa mga kanya-kanya po naming friends, families. Tapos, ang goal po kasi ng team namin ngayon is to reach out to small business owners para po mas marami pa po yung mag-support sa ano namin. And consistency lang po talaga sa social media posting kasi napaka-powerful po nun para sa team namin. Marami po kaming nare-reach out na ibang tao. Ito nga, this year lang kayo nabuo pero napakarami na ng inyong natulungan. So ano yung mabibigay niyong tips sa mga kabataan o iba pang professionals na kagaya ninyo ay gusto rin tumulong sa iba? Para po kasi sa akin, identify your passion and if helping the poor is something that you wanted to do, pray for it, discern for it, and then start small. Start small po. But be consistent. Kasi kami naman po, nung nag-start kami sa maliit lang naman po talaga na school with, I think, 35 students. So hanggang sa lumaki na po kami, dati po isang projects lang yung kaya namin. This year, nakatulong na rin po kami sa stray animals. Tapos, dati po, every December lang talaga kami nag-outreach, pero next year, January, nagpaplano po kami ng another outreach sa hometown po namin sa Marinduque. So, tuloy-tuloy, ano? Tuloy-tuloy din po kasi yung blessings. Oh, that's Kaya good, ano? tuloy-tuloy din po yung sharing. Okay, so Rachel as a volunteer, ano yung, kumbaga, ma-advise mo rin sa iba na gusto rin siguro mag-volunteer in this organization? How did this organization also change your life and your view sa buhay? For me po, parang nagkaroon ng purpose yung buhay ko kasi parang dati parang work, bahay lang, ganyan. Pero ngayon po, parang may nilook forward ako every December na parang magagather kaming lahat, tapos makakatulong kami sa iba't ibang community and especially po sa mga stray animals din po. So pag naman po, nag-start lang din naman po ako, pag may nakikita akong stray dyan, sa sasakyan ko po, lagi ako may dog food. Okay. So pag may nakita akong stray na animals, so nagbibigay din po ako. Tapos, nung first time ko po kasi makavisit ng animal shelter, dun po nag-start na madami po talagang may kailangan. I mean, sobrang thankful po ako sa mga organizations na nag-help ng stray animals kasi hindi po talaga siya madali. Sobrang hirap din po. And sobrang mahal din po ng mga dog foods and lahat po. May pets ka rin ba? Meron po. Okay. Anong mga alaga mo sa bahay? Meron po kaming Shih Tzu po. Ako rin, marami rin akong Shih Tzu. Pero nung pandemic lang po nag-start. Ano pandemic na? Kasi ang mga hayop talagang part of the family nila. Pag nakita mo sa lansangan na gumagala, walang pamilya, maganda nga matulungan rin natin sila. So lumalawak yung advocacy ng Hiraya. Ito nga, share nyo na yung inyong social media accounts para sa mga interesadong sumama sa inyo. Kagaya ni Rachel, mag-volunteer na rin.
Makikita nyo po yung group namin sa Facebook. Ang Facebook page po namin is Team Hiraya PH. Nasa TikTok din po kami and Instagram. Username po namin is @TeamHirayaPH. So, Well, you started your organization with a good goal and good mission, and we hope and pray na mas lumawak pa itong inyong organisasyon na ito at maging blessing pa kayo sa napakaraming tao at ganoon na rin sa iba pang mga advocacy ninyo like helping stray animals. Thank you very much, Thank you so much. Gail and Thank you so Rachel, much for joining us. Thank And you Merry po. Christmas! Merry Christmas Happy po. holidays to you. Thank